Ito magandang palaala po sa lahat ng kandidato, lalo na sa national position. Ano ba yon? Party list at mga congress at mga senador. Ayan, ang congressman district hindi pa. Yung national lang. Kasi simula nga po, nagsimula na ang kampanya. Kaya lahat po ng mga nasa sa issue ng broadcast, television, radyo at iba pa, dapat tumigil sila. Para hindi sila masilip ng COMELEC na magiging one-sided o bias or magagamit ang kanilang television show, radyo, or social media, or maging sa print media ang kanilang koneksyon. Inyong gawing halimbawa, itong ginawa po ng veteranong senador at haligi ng Tito Vic and Joey na Itbulaga, na isa rin sa ating dati pang tinutulungan. Ito po, nagpaalam na po itong si Tito Soto dahil siya po ay kandidato. At sa Panginoon Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Sa amin, sa akin, sa buong pamilya. Ito naman, hindi po ibig sabihin na iiwan ko po Itbulaga. Medyo magbabakasyon lang po ako ng mga 3-4 na buwan. Basta ang importante, pasasalamat sa Panginoon, pasasalamat sa inyo, sa mga Dabar Cats, Big Joey and the entire group ng Dabar Cats, sa production staff, sa aking pamilya for being there. The wind beneath my wings. So, yan o, sample lang doon sa sinasabi ko. Dahil dating Senate President, mula pa 1992 ay naging senador na yan. So, dahil sa kampanya na, at alam niyang bawal mag-TV program, radio program, o anuman hong media konektado, bawal ang lahat ng kandidato. Hindi lang ho si Soto. By the way, sana hindi ako makopyright ng Itbulaga at ng TV5. Ginamit ko yung video ng Itbulaga. Pero on record naman itong MA Pinoy TV ay laging tumutulong sa Itbulaga kahit nung araw pa na sila ay may problema doon sa dating management. Okay, salamat. Congratulations at good luck sa inyo. So, ginawa ko lang halimbawa si Tito Soto na tumatakbo at iniwan niya ang kanyang trabaho sa television. Yan po ang maging halimbawa sa lahat. Inuulit ko, lahat ng kandidato, basta konektado kayo sa radyo, television, lahat na hong social media at media, na pang araw-araw na kayo ay merong ginagawa dyan, para hindi kayo masilip ng COMELEC, iwanan ninyo. Alam nyo kung bakit? Kasi may limit ang paggamit sa social media during election day. Pag sumobra kayo dyan, magiging penalty violation yan. Pangalawa, ginagawa ng COMELEC yung pagbabawal sa paggamit ng social media ng sobra-sobrang oras dahil yan ay hindi magiging parehas doon sa ibang kandidato. Okay? So, alam na niyo ito. So, ito isa national at maging sa lokal. Kahit kayong tumatakbong congressman, governor, mayor, konsyahal, anumang inyong posisyon na tinatakbo ngayong midterm election sa Mayo, iwanan ninyo ang inyong lahat ng koneksyon sa radyo, television, pahayagan, social media, simula sa kampanya ang national candidate ngayon. Yung local candidate ay sa Marso pa. Dahil kung hindi, magkakaproblema kayo. Kayo rin. Hindi po yan paghihigpit. Parte yan ng proseso ng eleksyon para maging fair, maging parehas doon sa mga kalaban nyo at iba pang kandidato. Okay? Kaya ito ang ating magagawang tulong sa inyong mga kababayan na nanonood, nakikinig. Pag meron po kayong kilalang kandidato, simula ngayong araw na ito na national candidate, party list at senador, at patuloy ang broadcast. Di ba yung interview, okay lang. Pero patuloy na puprograma, may sariling program sa radyo, television at social media, isumbong nyo sa COMELEC. Kasi bawal na yan. Bawal na. Pag umpisa ng kampanya, umpisa na rin ang limitasyon, kontroladong oras at panahon sa advertisement at paggamit ng social media at media ng mga kandidato at maging political party. Pagdating naman po ng kampanya ng local sa Marso, national and local, lahat sila bawal. Kung anong pagbabawal sa national candidate, yun din ang pagbabawal sa local candidate. Lalo ho doon sa mga probinsya, may mga local TV station at radio station, baka magpapalusot, merong weekly program, merong daily program, pero nandun pa rin, naku, violation po yan. Mananagot. Subject yan for disqualification. Kahit manalo pa yung kandidatong yan, pag merong reklamo at nakita ng COMELEC na lumabag sila sa mahigpit na pinagbabawal ng COMELEC, disqualified yan. Hindi yan pauupuin. Kahit nakaupo na, yan ay disqualified ng COMELEC. Merong sapat na authority
at power ang COMELEC under 1987 Constitution at mga eleksyon tungkol sa eleksyon. Dahil ang COMELEC ang merong exclusive na karapatan at kapangyarihan. Hindi ang Pangulo ang magpaparusa sa kandidato na lumalabag sa batas. Ang magpaparusa, COMELEC, mula sa chairman at mga member ng kanilang mga division, okay, imbak at ano pa, ng buong Commission on Election from national to local. So maging warning po ito. Hindi po ito pananakot. Atin lang pinapaliwanag ito para malaman ng ibang mga nanonood. Pangalawa, makatulong tayo sa isang malinis, maayos na eleksyon. Hindi pwede yung lamangan. Di bali yung interview, kung madalas ka na i-interview, okay lang. Marami nag-i-interview. Pero ikaw mismo ang magiging anchor o host, ikaw yung mismo magpro-program, bawal na bawal yan. Pag hindi yan alam ng kandidato, tagilid siya. Pwede niyong isumbong. Dapat alam niya yan. Kasi kasama yan sa election law. Pag hindi alam ng kandidato ang limitasyon niya, hindi niya alam ang election law o batas sa eleksyon, malamang ma-disqualified. Okay? Kaya malaki ang may tutulong ng mga mamamayan dito at sa abroad. Kahit na po, yung mga, halimbawa, party list. Sabihin, nangangampanya ng ganito-ganito na bawal, pero sa abroad, okay lang. Kasi ang mga OFW, mga Pilipino sa abroad, sakop din ng COMELEC ngayong kampanya at eleksyon. Kung meron din kayong reklamo na meron dyan na kandidato sa party list, nasa ang pangalan niya ay nominee doon sa party list na dinadala, tapos napuprograma dyan sa local Filipino channel, radio and TV at social media, isumbong nyo, pwede rin silang ma-disqualified. Dahil buong mundo ang monitoring niya. Hindi makakatago, hindi makakaiwas. Ang mga politiko magpapalusot at gagamitin ang koneksyon sa media, social media at iba pa para manlamang sa kalaban, hindi po yan papayagan ng Commission on Election. So, tulad na sinabi ko, yung pagre-resign, pag-alis temporary ni Tito Sotto sa Itbulaga, sample lang yan. Lahat dapat gawin nyo yan. Okay? Kahit nag-iiyakan yung mga taga-Itbulaga, kahit nag-iiyakan yung kanilang mga follower supporters, pero walang magagawa. Dahil kandidato, si Sotto, na leader ng Itbulaga, kailangan niyang umalis. Sabi nga niya, temporary lang siya nagpaalam. After 3 or 4 months, tapos ng eleksyon, kung gusto niya bumalik, babalik yan sa television. Kasi yun naman talaga ang trabaho niya. Okay? So yung iba dyan, sikat man o hindi, nag-uumpisa man o dati na, dapat po malaman nyo ito. Pakishare po ninyo itong video ito for information para matulungan natin ang COMELEC, ang gobyerno at matulungan din natin ng mga kandidato na hindi nila alam. Itong paalalang ito ay pabor sa kanila. At yung ibang kandidato na nagpaplano ng ganyan, kasi may mga gimmick yan lalo sa mga probinsya, bibili ng oras, black time, bibili ng oras para makapag-programa sa radio television para makalamang sa publicity nang walang approval coming from the COMELEC, delikado yan. O pag sumobra kayo sa limitasyon na kung ilang minuto ang binibigay sa kandidato, yan ay magiging ground for disqualification. Inuulit ko, kahit manalo ang kandidato, pero pag minakitang paglabag dito sa mga pinagbabawal na ito, hindi kayo pauupuin. Kahit na kayo ay nanumpana, pwede pa rin kayong i-disqualified. Yan ang kapangyarihan ng COMELEC. Please like and share para for information sa lahat ng Pilipino, kandidato man o hindi, sa buong mundo, itong balitang ito.